Magkano po yung naibigay nyo sa kanya, ma'am? Yung sa nasa resibo ko lang makukuha ko sa GCash ko at sa bank account ko, nasa 800 plus po, 801 something. Bakit kayo, ma'am, nagtiwala agad-agad, ma'am, sa kay Sir Jerry? Kasi pagod na talaga ako. Gusto ko nang mag-for good kasi balak this year, uuwi na ako. Kukunin ko po lahat ng naibigay ko sa kanya ayon po sa resibo ko. Ito po ba yung, ma'am, yung mga pinunda ninyong investment sa negosyo sana? Mga karaoke? Yes po. Okay. Para mabilis siya ma-quantify, isibibenta. Lahat ng mga ang nakapitalan nyo, ibibenta yun. Tapos once nga nabenta na, yung pera hatiin. Kailangan yung value, total value, ibalik nyo, sir, yung 50% sa kay Ma'am Michelle, yung 50%, yun yung sa inyo. Ganon yun. Okay, magandang araw po sa inyo, Ma'am Michelle. So ngayon po ay nandito po kami sa Oslob na para sana magkaroon kayo ng maayos na pag-uusap ni Sir Jerry. So bago ang lahat, kamusta muna kayo ngayon? Okay naman po, sa awa ng Panginoon, ito, lumalaban. So ma'am, ano po ba yung gusto nyong mangyari para po dito sa case nyo kay Sir Jerry? So gusto ko lang po na makuha ko po yung mga binigay ko sa kanya na pangpunda po para po pang for good ko po. Huwag kayo mag-alala, ma'am, tutulungan namin kayo para dyan. Kung binigyan ko po ng paintulot or authorization po, yung tita ko po si Ate Naomi Catilo, haharap po sa barangay in behalf of me po. Wala pong problema doon, ma'am. So ngayon kasama na rin natin si Ma'am Noemi. Since nandito na tayo sa Oslob, Cebu, pupunta na tayo ng barangay hall para yun nga po magkaroon kayo ng may pag-uusap sa pamamagitan ng ating kapitan, okay? So tatawag kami sa iyo later para yun nga mapagharap na namin kayo sa barangay, okay? Okay po, hihintayin ko po tawag mo. Thank you so much po. Magandang araw po sa inyo, Kap. So ngayon po ay nandito po kami sa inyong tanggapan. Hingi po sana kami ng tulong para po sana mapag-usapan regarding po doon sa naere sa aming programa. So ito pong si Ma'am Michelle, ayun nga, allegedly ay niloko po ng kanyang kinilalang boyfriend na si Sir Jerry Insula. So since nasa Singapore po si Ma'am Michelle, ay nandito po yung kanyang authorized representative na si Ma'am Noemi, which is yung kanyang tita. So Kap, ano po ba yung ating gagawin para po sa maayos nilang pag-uusap? So Ma'am Michelle, magandang araw. Nandito tayo sa Barangay Hall, kasama natin si Kap Lindo Nazareno. Siya ang magpe-preside dito sa inyong pag-uusap, okay? Okay po. Pag-usapan namin yung ano ang pwedeng solusyon sa inyong problema. Sabi ni Jerry, payag siya na magsauli yung anong bagay ang dyan sa kanya. Ngayon, dito kami para formal na mapirmahan nila. So, okay na yon. Dahil ako'y isang tita po ni Michelle ano po at nagmamalasakit, wag na nating pahabain yung ano. Kung saan po yung mas magandang solusyon, alam ko naman kahit hindi ka maikulong, sir, nagsisisi ka na din siguro. Sana wag mo nang gawin ulit yon. Tsaka hindi ko alam kung anong punot dulo, kung anong pinag-usapan ninyo. Kasi kayo lang naman nag-usap niyan, nagawa nyo yan, di ba? Masakit man sabihin to, niloko mo talaga. Pero, ayaan na natin yan. Resolbahin na natin. Settlement na lang. Tapos, yung mga gamit na gusto niyang kuhanin, ilista niya. Tapos, ang sabi niya kasi, walang-wala na din siyang pera. Sabi ko, kausapin mo na lang para may panggastos ka din para maiuwi yung mga gamit mo sa probinsya. Tungkol po sa mga gamit ay hindi ko po yan ipinagdamot. Kasi sa unang nangyayari, pag nung naghiwalay kami, pinakuha niya lahat. Nandito yan sa Oslob Cup dati. Tinawagan niya ang asawa ko para kunin lahat ng mga gamit. So nandun na yan sa asawa ko. That's why nandito po yung asawa ko para sila na din po yung mag-usap-usap tungkol sa mga gamit. Kasi nga may usapan din kami ng asawa, kaya nga ako ay nandito sa Oslob. Nasaan yung mga gamit? Nandun sa... Tinawagan ni Michelle na, Ma'am, kunin mo lahat ng gamit doon kay Jerry. So, kinuha naman niya kasi may usapan sila doon. Labas na po ako doon. Ang concern naman niya, baka daw sira na pagka kinuha na niya yung gamit. Ma'am, hindi Kasi po... marunong ka daw magkumpuni. Wala po akong control po doon. Okay. Nung pinakuha sa bahay po, di ko na po nakita, di ko na po alam yung mga gamit. So ganito po, yung gamit, wag na nating pag-usapan kasi tayong tatlong nag-usap niyan, ikaw lang po ang nag-break ng promise. Yun po yung totoo nun. Kaya wag mong idiin sa akin, idiin kay legal wife kasi wala po kaming ano. Kung hindi ka nag-oo, hindi po yan mapunta dyan. Ang layo niyan ibiyahe, pero on the spot ka, hindi.
kasi hindi ka handa. Ako na nga yung nagpakumbaba sa iyo. Ako na nga yung magbigay sa iyo ng opportunity na baguhin mo buhay mo. Ako pa ang masama. Pasalamat ka, may isang babae na hindi mo nakita ni minsan nagtitiwala sa iyo pero ungrateful ka kasi hindi mo ko pinahalagahan. Kunin ko kung ano ang dapat kong kunin kasi lahat naman ng rentals niyan, lahat naman ng kita niyan, kayo po ang nakinabang nung pangalawa mo. Okay lang sana kung pinakain mo sa sarili mong pamilya, magigiveaway ako kasi alam ko kung ano ang pagkakamali ko through legal wife. Kahit hindi tayo nagkita pero bilang babae na nasasaktan ko rin siya. Na in which, mafe-feel ko din yung sakit na andyan sa dibdib niya ngayon. So ngayon may panibago ulit. Nakabet. Hindi ma'am, ganito kasi ma'am, ganito nangyari ma'am. 5 months pa lang kami, kinumpronta ko yan silang dalawa. Ang sabi nila magpinsan sila kasi na pero dumating lang talaga yung oras, nakuha ko po yung account ng babae. Wow, hindi ako makapag-flex doon sa naipundar ko, pero yung babae, flex doon. So ma'am, ngayon, willing naman si Sir Jerry na ibalik yung mga gamit. Sa paanong paraan yung papadala, sir? Sila na po mag-uusap ng asawa ko po. Kasi ang layo dito, ma'am. Nasa city po. Kung halimbawang masettle yan, makuha yung gamit, doon na mismo sa city. Wala namang problema doon. Ang problema natin dito is from Cebu papuntang Mindanao. So ma'am, ano ba yung mga gamit na kukunin? Ayon po sa sinisend niya sa akin na picture, kasi wala naman akong picture nun. Eto, pakinggan mo si sir. Sound system, mga controller doon sa kanya yan. Part lang, hindi lahat sa sound system kasi po bago. Ano yung kakahuyin natin? Hindi, may part lang doon. Halimbawa, ay 14 boxes yun ng speaker box. May 4 na ako doon na sa akin talaga. And then ano pa? Sasakyan, nagbigay siya. Paano natin naanuhin yung sasakyan? Yung sasakyan, sila mag-usap ni Claire. Pirahin ko, yanong sila. Ikaw, problema mo na yun, pirahin ko yun. Bigay mo sa akin yung cash. Willing naman makipag-compromise agreement sa inyo yung si legal wife kasi in the end, siya rin pala yung huli mong kausap. Kasi ganito ma'am, ang problema yung sa sasakyan, kailangan pang ibenta para paghatian nyo kung magkano yung para sa'yo at para doon sa legal wife kasi hindi lang naman iisa ang nagpundar nun. Parang si legal wife din ay meron. Okay, may sasuggest lang po ako, ma'am, ha? Ipa-advance niya yung pangalawa niyang kabit sa amo doon. Kasi nasa abroad naman, pina-abroad niya hindi ko nga alam, pati allowance ko. Yun din, nakinabang kasi siya ang bumuhay sa anak mula November at May. Ito na lang, ma'am, sir, kayo na lang ang magbinta. Kasi kayo ang nandito ang sasakyan, no? Tapos ibibinta-binta ko nuari 200, tas 100 na lang sa akin. So talaga lugi ako. So kukunin ko na lang yung cash, ma'am, kung maaari. Siya na po bahala kung paano niya hanapan ko ng paraan. Pag mabinta, pwede kausapin ni Ma'am Michelle yung nakabili. Ginawa niyang pang business yan. Hakot ng mga feeds, binabayaran. Wala naman akong nakuha doon. So ngayon, nandito na tayo sa solusyon para matapos na. Kasi kung hindi natin tatapusin at babalik-balik-balik na naman tayo kung paano kanya niloko, kung paano ka pinaiyak, paano ka sinaktan, hahaba tayo. Pakinggan mo kami. Okay lang ba? So, sinabi naman ni Mrs. and then ni Sir na maghahanap sila ng buyer. So, syempre, bago nila ibenta yun, sasabihin mo na sa iyo yung price. So, kung 500,000 yun, na-depreciate na yung value. Yan sa ibang mga gamit, ma'am. Kasi brand new yun binili. Akala ko bago lang. So, 3 years na. Siguro na sa mga 70 lang yon. Kung natin sa market value yun, mahihirapan ka na 100 nun Ayun ma'am, hindi aabot ng 150. Ang makukuha mo kapag binenta yon. Kaya nga ayaw ko. Kasi nga sila na nga nakinabang, lugi pa ako noon. Ayaw ko. Cash yung ibibigay niya. Malulugi ka talaga kasi nangyari na yan Sa umpisa pa lang, pag commit mo kay Iloy, lugi ka na. Alam mo naman yan. Solusyon na lang. Huwag na nating paulit-ulit na tayo dyan. Di ba, ang usapan dito, Kap, is hatian. Halimbawa, yung sasakyan, di naman yun pwedeng hatiin. So, ibenta yun. Benta. O di yung, kung magkano yung presyo doon, di ba hati din? Siya yung nakinabang dito sa mga gamit. So, pwede ba bigyan ng favor yon si Michelle? Nandito yung mga gamit niya, ikaw yung nakinabang. Mas mabuti, mapabor si ma'am. Kung okay sa inyo, kasi ikaw yung nakinabang sa mataas na panahon. Merong offer si legal wife. Yung 10 boxes na sound system is ibibigay na sa'yo lahat.
Pero yung wala ka nang share dun sa sasakyan kasi wala na nga siyang ganong value. Kasi sa sasakyan, mag-aantay ka pa kung kailan mabebenta yun, edi may another communication na naman kayo. Nako, hindi lang yan. Kung makukuha ko lang yung padala ko ng 7-Eleven Iloy, alam mo, convenient ko yun. Nako, hindi ko lang siya makukuha. Hindi lang yan dapat ang kukunin ko sa'yo. Ibabalik sa'yo, 10 sound system, isang printer, isang refrigerator, at yung sound system na yung with DJ controller na at may pang disco na lights. And then yung Bavin na karaoke set, and then isang game box. Yun yung makukuha mo, ma'am. Wala ng cash, wala ng habol sa sasakyan. Iyon ay ipapadala sa iyo before December 3. So, ang makikipag-communicate ay si Ma'am Noemi kay Legal Wife. It's either tingi-tingi or isang bagsakan, depende sa budget ni sir. Basta December 3, maibigay yun lahat. Okay? Ako si Jire Isolana, willing na ibigay at isuli ang mga gamit ni Michelle Magsayo, katulong ng aking asawa. Mga gamit ayon sa mga sumusunod: 10 box of sound system with DJ controller and disco light, 1 printer, 1 refrigerator, 1 game box, set of Bavin karaoke. Para sa katahimikan, wala na kaming pakialaman. Pipirma na si Nome Katilok at saka si Jire Isolana. Malaking pasasalamat ko po sa RTIO, Rapid Toll-Free in Action. Dahil na-actionan po kaagad yung consent ko po na makuha ko po yung gamit ko mula kay Jerry Isolana, yung ex ko na nanloloko sa atin or nang love scam sa atin. So maraming salamat po dahil sa tulong nyo po, nalutas po yung yung problema ko. Salamat po ng marami. Dahil sa programa niya na solve po yung problema ng pamangkin ko na si Michelle. At maraming salamat din po sa staff niya na tinulungan kami makapunta dito. At sana po marami pa po kayong matulungan na katulad ng kay Michelle na problema po. Mabuhay po kayo, maraming salamat.